Kamusta sa lahat at maligayang pagdating sa Tongs Animex Recap. Ang pangalan ng babaeng ito ay Alisa. Siya ay isang napakagandang estudyante, kaya lahat ng tao sa paaralan ay humahanga kay Alisa. Biglang nagtapat kay Alisa ang isang binata, at gusto niyang yayain si Alisa na makipag-date sa kanya. Ngunit agad niya itong tinanggihan, na ikinagulat niya. Nagbabala pa si Alisa na labag sa mga patakaran ang pagsusuot ng alahas sa paaralan. Nagulat ito sa lahat, dahil kilala siya bilang ang pinakamalakas mag-flirt sa paaralan, ngunit hindi pa rin niya mapagtagumpayan si Alisa. Nang pumasok si Alisa sa kanyang silid-aralan, nakita niya si Kuzey na natutulog. Kaya umupo si Alisa sa upuan ni Kuzey, dahilan para matumba siya. Tinanong ni Alisa si Kuzey, nagpuyat ka ba ulit sa panonood ng anime? Ngunit sinabi ni Kuzey na ito ay dahil nakikipagkita siya sa ilang mga kaibigan na nahuhumaling sa anime online. Kaya pinagalitan siya ni Alisa, tinawag siyang tanga. Napansin siya ni Alisa na humikab, pagkatapos ay pinuri niya si Kuzey, tinawag siyang cute sa salitang Russian. Ngunit hindi naintindihan ni Kuzey ang sinabi niya. Biglang napagtanto ni Kuzey na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang libro, kaya gusto niyang ibahagi ang isang libro kay Alisa. Nag-aatubili siyang pumayag. Sa panahon ng klase, si Kuzey ay patuloy na nakatulog, kaya sinundot siya ni Alisa ng kanyang panulat, na nagpaiyak sa kanya. Naisip ng guro na gusto niyang magsalita, kaya kailangang tumayo si Kuzey at sumagot. Sa kabutihang palad, itinuro ni Alisa ang sagot para sa kanya. Sa hindi inaasahan, ito ay maling sagot. Pagkatapos, sumagot ng tama si Alisa, dahilan para mapagalitan ng guro si Kuzey. Pagkatapos ay sinisi ni Kuzey si Alisa sa pagbibigay sa kanya ng maling sagot. Nang makita ang ekspresyon ni Kuzey, muling tinawag siya ni Alisa na cute sa wikang Russian, na ikinalito niya sa sinabi nito. Ngunit sinabi sa kanya ni Alisa na tinatawag siyang tanga. Nakakagulat, naunawaan ni Kuzey ang lahat. Hindi niya maintindihan kung bakit siya tinatawag ni Alisa na cute. Lumalabas na mula noong siya ay maliit, si Kuzey ay may kapitbahay na babae na Russian, kaya si Kuzey ay nakakaintindi rin ng kaunti sa wikang Russian. Ngunit hindi niya maipaalam kay Alisa na naiintindihan niya ang salitang Russian, kung hindi, mapapahiya si Alisa. Sa sandaling iyon, pinagalitan ni Alisa si Kuzey sa paggamit ng kanyang telepono sa oras ng klase, sinabing labag ito sa mga patakaran. Ngunit sinabi ni Kuzey na ito ay isang emergency, kaya kinuha ni Alisa ang kanyang telepono mula sa kanya. Nalaman niyang nanalo siya ng premyo sa isang laro. Napagtanto ni Alisa na gusto niya ang mga karakter na may platinum blonde na buhok, kaya ibinalik niya ang kanyang telepono kay Kuzey, at nagpatuloy siya sa pagsasalita sa Russian. Mayroon din akong platinum blonde na buhok, na nagpahiya kay Kuzey. Ngunit sinabi ni Alisa, tinatawag kitang tanga na nahuhumaling sa laro. Pagdating ng tanghalian, kumakain si Kuzey kasama ang kanyang dalawang matalik na kaibigan. Sumigaw si Takeshi, gusto kong maging ladies man. Biglang dumating din si Alisa sa cafeteria kasama ang mga student council members. Napansin nila na ang babaeng nakatayo sa tabi ni Alisa ay si Maria, na iniwang nabighani sila sa kagandahan ni Maria. Sinabi ni Hikaru na marami ang umamin sa kanya, ngunit lahat sila ay tinanggihan ni Maria, dahil mayroon na itong kasintahan. Samantala, sobrang inggit si Takeshi kay Kuzey, dahil sobrang lapit niya kay Alisa. Pero naramdaman ni Kuzey na laging naiinis si Alisa sa kanya. Napagtanto ni Takeshi na maaaring magkaroon siya ng magandang pagkakataon kay Yuki, dahil siya ang pinakamadaling makausap. Biglang lumapit si Yuki at tinanong kung pwede ba siyang umupo kasama si Kuzey, na ikinatuwa ni Takeshi. Napansin ni Yuki na umorder din si Kuzey ng ramen, katulad niya. Samantala, nakaramdam ng selos si Alisa. Sinabi ni Yuki na mahilig siyang kumain ng ramen, ngunit pakiramdam niya ay kulang ito sa maanghang. Nakita ni Alisa sina Kuzey at Yuki na malapit na nag-uusap, kaya hindi siya komportable. Magkaklase pala sila noong bata pa sila, na ikinagulat ni Alisa. Sinabi ni Yuki na gusto rin niyang makipagkaibigan kay Alisa. Biglang natapos kumain sina Takeshi at Hikaru, kaya umalis muna sila. Sa sandaling iyon, lumapit si Yuki kay Kuzey, at tinanong kung gusto niyang sumali sa student council, ngunit tumanggi si Kuzey. Patuloy siyang kinukumbinsi ni Yuki, at sinabing siya ay dating vice president ng student council noong middle school, at sinabi ni Yuki kay Alisa, na si Kuzey ay napakamaasahan kapag kinakailangan, na ginagawang mas hindi komportable si Alisa. Ngayon, ipinakita ni Alisa ang kanyang selos kay Kuzey, dahil mayroon itong mga kaibigang babae.
Ngunit sumagot si Kuzey, babae ka rin, na ikinagulat ni Alisa, pagkatapos ay umalis siya sa isang masayang mood. Sa sandaling iyon, naalala ni Kuzey ang kanyang pagkabata, nang madalas siyang nakikipaglaro sa isang babaeng Russian, at tinuruan niya si Kuzey ng ilang pangunahing mga pariralang Russian. Biglang nagising si Kuzey. Seryoso pala siyang nag-aaral ng Russian, kaya mas nakakausap niya ang babaeng iyon, ngunit nakalimutan ni Kuzey ang kanyang pangalan. Pagkatapos nito, pumunta si Kuzey sa klase, ngunit wala siyang nakitang tao doon, kaya nagsimulang magayos si Kuzey sa silid-aralan. Tapos, dumating na rin si Alisa sa klase, nagulat dahil maagang dumating si Kuzey ngayon. Bigla niyang napansin na basa ang medyas ni Alisa. Nasabuyan pala siya ng tubig nang dumaan ang truck. Sa kabutihang palad, mayroon pa siyang ekstrang medyas na papalitan. Biglang hinubad ni Alisa ang medyas sa harap ni Kuzey, na ikinahiya niya, na ikinatuwa naman ni Alisa, kaya't hiniling niya kay Kuzey na kunin ang kanyang medyas sa kanyang locker. Gusto pa ni Alisa na isuot niya ang medyas sa kanya, na ikinagulat ni Kuzey, at sinabi niya, hindi ba ito ay isang gantimpala para sa iyo? Para sa kanya, ito rin ay isang gantimpala. Kaya hinawakan ni Kuzey ang paa ni Alisa, napahiya siya, at isinuot niya ang medyas kay Alisa. Aksidenteng nahawakan ng kamay ni Kuzey ang hita ni Alisa, kaya sinipa niya ito. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Kuzey na galit pa rin si Alisa sa kanya, kaya patuloy niya itong sinundan para humingi ng tawad. Ngunit hindi talaga siya nagalit at humingi ng tawad sa pagsipa sa kanya. Biglang napagtanto ni Alisa na nakita ni Kuzey ang kanyang damit na panloob sa sandaling iyon, na nagpahiya sa kanya, kaya't walang tigil ang paghampas ni Alisa sa kanya at tumakbo palayo. Hinabol ni Kuzey si Alisa. Pagkaraan ng ilang saglit sa pagtakbo, pareho silang napagod. Pagkatapos ay hinalok ni Kuzey si Alisa ng isang lata ng tubig upang humingi ng tawad, at tinanggap ni Alisa. Biglang nagtanong si Alisa sa salitang Russian, gusto mo bang uminom? Napagtanto ni Kuzey na ito ay isang hindi direktang halik, kaya nagpatuloy siya sa pagkukunwari na hindi naiintindihan. Kinaumagahan, tinawagan ni Yuki si Kuzey para makipagkita sa kanya, dahilan para magselos si Alisa, dahil sobrang lapit ni Kuzey at Yuki sa isa't isa. Lumalabas na kailangan nila si Kuzey para tumulong sa pag-aayos ng mga gamit sa storage room. Biglang tinanong ni Yuki si Kuzey na tulungan siyang kumuha ng board game box. Sinabi niya na ang board game na ito ay gagamitin para sa pagdiriwang ng anibersaryo ng Student Council, na lalong naging hindi komportable kay Alisa, at sinabi niya kay Kuzey na bigyang pansin siya, sa wikang Russian, na nagpapahiya sa kanya. Sa wakas, natapos na rin silang maglinis. Biglang dumating ang Student Council President, nagpakilala siya bilang Kenzaki. Napagtanto ni Kuzey na siya ay isang napakakahangahangang tao. Inimbitahan ni Kenzaki si Kuzey sa isang pagkain, bilang pasalamat sa pagtulong sa paglilinis ng storage room ng Student Council. Ngunit tumanggi si Kuzey. Gayunpaman, binanggit ni Yuki na wala siyang makakain sa bahay, na ikinagulat ni Kenzaki, dahil alam ni Yuki ang tungkol sa sitwasyon sa pagkain ni Kuzey. Kaya nagpaliwanag siya, simula pagkabata ay magkaibigan na sila. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa isang restaurant. Patuloy na pinupuri ni Yuki si Kuzey kay Kenzaki, kaya gusto niyang imbitahan si Kuzey na sumali sa Student Council. Patuloy siyang kinukumbinsi ni Yuki, na nagsasabi na maaari pa nga silang makipagkompetensya ng magkasama para sa presidency, ngunit matatag pa rin ang pagtanggi ni Kuzey. Nabanggit ni Kenzaki na si Alisa ay magiging kandidato din sa presidency sa susunod na taon. Pagkatapos nilang kumain, sabay na naglakad pa uwi sina Kuzey at Alisa, pero naiinis pa rin si Alisa kay Kuzey, kaya gusto na muna niyang umuwi. Pagdating ni Kuzey sa bahay, nakita niya ang kanyang nakababatang kapatid na babae na nagbabasa ng manga. Tinanong niya kung inihatid ni Kuzey si Alisa pa uwi. Ang nakababatang kapatid pala ni Kuzey ay si Yuki. Pinagalitan niya si Yuki, dahil ang libangan niya ay ang pagpapanggap bilang childhood friend ni Kuzey. Ngunit sinabi niya na ang mga kapatid ay binibilang din bilang mga kaibigan noong bata pa, na iniwan si Kuzey na walang magawa. Lumalabas na siya ay nagsisikap na umarte ng isang kwento mula sa manga na binabasa niya. Kinaumagahan, ginising ni Yuki si Kuzey, na ikinainis ni Kuzey, ngunit hindi niya napigilan si Yuki. Pagkatapos, sabay silang pumunta sa shopping mall para bumili ng mga gamit, pero nakita ni Kuzey na napakamahal ng mga damit. Sa hindi inaasahan, sinusundan sila ni Alisa. Napansin din ni Kuzey si Alisa sa likod niya, kaya hindi siya sigurado kung ano ang gagawin.
Bigla namang lumapit si Yuki kay Alisa para batiin, na ikinahiya naman ni Alisa, kaya nagkunwari siyang nagkataon lang na nakasalubong sila. Nandito rin pala si Alisa para bumili ng damit. Kaya niyaya siya ni Yuki na mag-lunch, na ikinagulat ni Kuzey. Napagtanto niyang gusto ni Yuki na dalhin si Alisa sa restaurant na iyon, na ikina-curious ni Alisa, dahil hindi niya alam kung anong klaseng restaurant iyon. Ipinaliwanag ni Yuki na ito ay isang maanghang na ramen restaurant, kaya sinubukan ni Kuzey na pigilan si Alisa, dahil ang ramen na iyon ay napakamaanghang. Pero desidido si Alisa na pumunta pa rin, kaya pumunta sila sa restaurant ng Hell Ramen. Bawat ulam doon ay sobrang maanghang, kaya hindi sigurado si Alisa kung ano ang o-orderin, kaya tinulungan siya ni Kuzey na pumili ng pangunahing ulam. Biglang napansin ni Alisa na medyo boyish ang suot ni Yuki ngayon. Kaya naman, sinabi ni Yuki na natulog siya sa kama ni Kuzey kaninang umaga, at hiniram ang ilan sa kanyang mga damit, na nagparamdam kay Alisa ng matinding selos. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang pagkain, na ikinagulat ni Alisa, dahil ang ramen ay puno ng sili. Ngunit ayaw magpatalo ni Alisa kay Yuki, kaya nagpa siya siyang subukan ito. Bagamat sobrang maanghang ang ramen, patuloy na kumakain si Alisa, na umiiyak habang kumakain. Gayunpaman, sinubukan niyang magpanggap na ayos lang siya sa harap ni Kuzey. Inabot ni Yuki kay Alisa ang isang bote ng chili powder para lalo itong maging maanghang. Napansin ni Kuzey na tinutokso siya ni Yuki, kaya sinubukan niyang pigilan si Alisa, pero gusto pa rin ni Alisa na subukan. Sa sandaling kumagat siya, hindi na niya ito kinaya. Nang makitang pagod na si Alisa, binilhan siya ni Kuzey ng ice cream, na ikinatuwa niya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kuzey na talagang gusto ni Alisa na maging president. Ngunit ang mga tuntunin sa halalan ay nangangailangan na sila ay magkapares, kaya kailangan ni Alisa ng vice-presidente. Gayunpaman, wala pa siyang pinipiling sinuman. Nagpatuloy si Alisa sa pagsasalita ng Russian, na nagpapahayag na gusto niya si Kuzey na maging vice-presidente niya. Pero naalala ni Kuzey, isang babaeng estudyante ang minsang umiyak dahil natalo siya sa isang eleksyon. Sa sandaling iyon, hiniling ni Alisa si Kuzey na sumama sa kanya sa pamimili. Napagtanto ni Kuzey na wala siyang mga kaibigan na makakasama sa pamimili, kaya pumayag siyang sumama sa kanya, na ikinagulat ni Alisa, dahil bigla siyang tinatrato ng malumanay ni Kuzey. Kaya nagsimulang subukan ni Alisa ang mga damit. Akala niya ay susumbatan siya ni Kuzey. Sa hindi inaasahan, pinuri siya ni Kuzey, na sinabing ang cute niya, na ikinahihiya ni Alisa, hindi niya inaasahan na pupurihin siya ni Kuzey. Samantala, nakaramdam din ng sobrang kahihiyan si Kuzey. Hindi inakala ni Alisa na marunong pumupuri si Kuzey sa mga babae, kaya inisip niya na ganoon din ang papuri niya kay Yuki, kaya nagseselos siya. Kaya naman, sinubukan niya ang isang mas boyish na damit, ngunit patuloy na pinuri ni Kuzey si Alisa, kaya nagpalit siya ng ibang damit. Gayunpaman, patuloy na sinasabi ni Kuzey na siya ay maganda, na nagpapasaya sa kanya. Pagkatapos, nagpalit siya ng sexy na damit. Sa hindi inaasahang pagkakataon, dumating din si Yuki. Naramdaman ni Yuki na napakapangahas ni Alisa, kaya gusto niyang magtago. Samantala, gulat pa rin si Alisa. Sa sandaling ito, nagpaalam sina Kuzey at Yuki kay Alisa na uuwi, naiwan si Alisa na naguguluhan kung bakit sila magkasamang uuwi. Pagkatapos noon, umuwi na si Alisa. Biglang tumakbo si Maria at niyakap si Alisa. Siya pala ang nakatatandang kapatid ni Alisa. Hindi maintindihan ni Maria kung bakit tila hindi masaya si Alisa ngayon, kaya sinabi sa kanya ni Alisa ang tungkol sa pagkikita nila ni Kuzey at Yuki. Napagtanto ni Maria na sa tuwing binabanggit ni Alisa si Kuzey, laging napupukaw ang kanyang damdamin. Kaya nagtanong si Maria, gusto mo si Kuzey, hindi ba? Pero sabi ni Alisa magkaibigan lang sila. Mabilis na napagtanto ni Maria na nagsisinungaling siya, dahil hindi gusto ni Alisa ang mga pabaya. Lumalabas na 6 na taon na ang nakalilipas sa Russia, inatasan ng guro ang klase ni Alisa na gumawa ng isang group project. Susuriin nila ang mga tindahan sa paligid. Kaya't nagayos ang grupo ni Alisa na mag-survey, na labis na ikinatuwa niya, at gusto niyang manalo sa unang pwesto. Sa hindi inaasahan, nakalimutan ng mga kaibigan sa grupo ni Alisa na gawin ang assignment, na ikinagalit ni Alisa, dahil sila ay irresponsable. Sa huli, ang koponan ni Alisa ay hindi nanalo sa unang pwesto, na nagpalungkot sa kanya. Simula noon, nagpa siya si Alisa na magtiwala na lang sa kanyang sarili. Nang maglaon, lumipat si Alisa sa Japan, at palagi siyang nakakamit ng napakataas na marka,
na naging dahilan upang humanga ang lahat kay Alisa. Biglang may nakitang estudyante na natutulog si Alisa, kaya ginising niya ito. Siya pala si Kuzey. Nakilala niya si Alisa bilang bagong transfer student, kaya nagsimula silang magkakilala. Sa sandaling ito, palaging binibigyang pansin ni Alisa si Kuzey, dahil siya ay isang napakatamad at walang motibong tao. Hindi niya akalain na may mag-aaral na katulad ni Kuzey sa prestihiyosong paaralang ito. Masyadong abala ang lahat sa paghahanda para sa cultural festival ng paaralan, kaya kailangang subukan ni Alisa na ihanda ang lahat ng mag-isa, na nagparamdam sa kanya ng kalungkutan tulad ng dati. Kahit na ang mga daliri ni Alisa ay patuloy na natutusok ng mga karayom, kailangan pa rin niyang subukan ang kanyang sarili. Biglang sumulpot si Kuzey. Napagtanto niyang nakauwi na ang lahat, habang si Alisa ay nandoon pa rin nagtatrabaho. Sinabi ni Kuzey kay Alisa, na hiniling niya sa costume club na tulungan sila, kaya sinabi ni Kuzey kay Alisa na maaari na siyang umuwi ngayon, hindi na niya kailangang subukang mag-isa. Nagulat ito kay Alisa, ngunit sinabi ni Alisa na sa tuwing gusto niyang gawin ang isang bagay, gagawin niya ang kanyang makakaya, at hindi niya naiintindihan kung bakit hindi seryoso ang lahat. Ngunit sinabi ni Kuzey, nagsusumikap ka sa maling direksyon, dahil walang sino man ang makakagawa ng lahat ng mag-isa. Kaya kailangan niyang humanap ng paraan para masabik ang lahat na magtulungan, at naiintindihan din niya ang mga pagsisikap ni Alisa. Kaya pumayag si Alisa na umuwi, ngunit siya ay naguguluhan pa rin. Kinaumagahan, nakita ni Alisa ang lahat na masayang naghahanda para sa pista, na labis na nagpapasaya sa kanya. Sa huli, nanalo sila sa unang pwesto. Kinagabihan, nang magkasamang sumasayaw ang ibang mga estudyante, nakita ni Alisa si Kuzey. Tinanong niya, hindi ka ba sasayaw? Napag-alaman na tinanggihan ni Alisa ang lahat ng mga imbitasyon na sumayaw, kaya naintindihan ni Kuzey kung bakit binigyan siya ng lahat ng palayaw na Solitary Princess. Pagkatapos, nagpasalamat si Alisa kay Kuzey, dahil tinulungan niya si Alisa na mapagtanto, na kung susubukan lang niyang gawin ang lahat ng mag-isa, hindi na magiging masaya ang cultural festival na ito. Kaya may gustong gawin si Alisa para pasalamatan si Kuzey. Napagtanto niya na sa Russia, tradisyonal na tawagin ang isa't isa sa pamamagitan ng mga palayaw, kaya nagpa siya si Kuzey na tawagin siyang Alya, dahil pakiramdam niya ay mas malamig kaysa sa iba, na tawagin si Alisa sa isang mas matalik na pangalan. Biglang gustong anyayahan ng ibang mga lalaki si Alisa na sumayaw, na ikinahihiya niya. Kaya't hinawakan ni Kuzey ang kamay ni Alisa at sumayaw sa kanya, na naging sanhi ng pag-unlad ng kanyang damdamin para kay Kuzey. Sa kasalukuyan, napagtanto ni Maria na si Alisa ay nahulog sa pag-ibig kay Kuzey, na nagpapasaya sa kanya. Bagamat sinabi ni Alisa na magkaibigan lamang sila, ngunit naisip ni Maria na ang mga kaibigan ay magiging magkasintahan, at kinuha niya ang isang larawan ni Sakun, ang kanyang kaibigan noong bata pa. Napag-alaman na minsang nailigtas siya ni Sakun mula sa pag-atake ng aso, ngunit hindi ito pinansin ni Alisa. Kinaumagahan, pumunta si Kuzey sa student council. Kailangan pala nila ng tulong niya sa pamimili kasama si Maria. Sa oras na ito, ipinakilala ni Maria ang kanyang sarili bilang kapatid ni Alisa, at sinabi niya kay Kuzey na maaari niya itong tawaging Masha, na nagpapahiya sa kanya. Biglang napansin ni Maria na pamilyar si Kuzey, kaya nagtanong siya, ano ang pangalan mo? Nang malaman niyang Masa Chika ang pangalan ni Kuzey, nagulat siya. Inakala ni Maria na si Kuzey ay kaibigan niya noong bata pa siya, kaya sinubukan ni Maria na magsalita ng Russian, pero nagkunwaring hindi naiintindihan ni Kuzey. Pagkatapos noon, sabay silang namili. Nakakita si Maria ng stuffed cat na kamukhang-kamukha ni Alisa, na ikinatuwa niya. Kaya't gusto ni Maria na bilhin ang stuffed na hayop upang kumatawan sa mga miyembro ng student council, dahilan upang makita ito ni Kuzey na kakaiba. Ngunit gusto pa rin ni Maria na bilhin ang stuffed na pusa. Pagkatapos nito, pumunta sila sa isang tindahan ng tsaa, na labis na ikinatuwa ni Maria. Ngunit walang naintindihan si Kuzey tungkol sa tsaa. Sa sandaling ito, naalala ni Kuzey ang kanyang ama. Naghiwalay na pala ang mga magulang ni Kuzey, kaya kailangan niyang sumama sa kanyang ama, habang si Yuki naman ay gustong manatili sa kanilang ina. Biglang napansin ni Maria na mukhang malungkot si Kuzey, kaya niyakap niya ito para i-comfort ito, na nagpainit kay Kuzey. Ngunit aksidenteng nalaglag ni Maria ang tasa ng tsaa, na naging sanhi ng pag-init ng husto ni Kuzey. Sa puntong ito, bumalik sila sa opisina ng student council. Hindi maintindihan ni Kenzaki kung bakit binili ni Maria ang stuffed cat. Sa kabutihang palad,
Tinulungan siya ni Kuzey na bumili ng sapat na mga supply, na ginawa siyang lubos na nasisiyahan, dahil hindi siya nagtiwala kay Maria na pumunta ng mag-isa. Napagtanto ni Kuzey na gagawin niyang kaharian ang opisina. Patuloy na inanyayahan ni Kenzaki si Kuzey na sumali sa student council, ngunit tumanggi pa rin si Kuzey, dahilan upang hindi maintindihan ni Kenzaki kung bakit ayaw sumali ni Kuzey. Kaya sinabi ni Kuzey na hindi siya nababagay, dahil noong middle school, naging vice-presidente na siya ng student council. Pero sabi ni Kenzaki, naging presidente siya dahil gusto niyang makakuha ng atensyon mula sa babaeng nagustuhan niya, at ipinakita niya kay Kuzey ang larawan niya noong 3 taon na ang nakakaraan, na ikinagulat ni Kuzey, dahil sobrang bigat niya. Sinabi ni Kenzaki na ang babaeng nagustuhan niya ay nagngangalang Chisaki. Siya ang vice president ng student council, kaya nagsumikap si Kenzaki para maging presidente. Sumali si Maria sa student council dahil inimbitahan siya ni Chisaki. Sinabi ni Kenzaki na, si Kuzey ay naging vice-presidente ng student council, na tulungan ang iba na maging presidente ay isang magandang bagay din, na ginagawang maalala ni Kuzey noong siya ay nasa middle school. Minsan na niyang tinulungan si Yuki na maging presidente ng student council, kaya sinabi ni Kuzey na pag-iisipan niya ito. Bigla, hindi nakita ni Kuzey si Alisa. Sinabi ni Kenzaki na siya ay namamagitan para sa baseball at soccer club, dahil palagi silang nakikipagkompetensya para sa paggamit ng field ng paaralan. Kaya't nagpa siya si Kuzey na hanapin siya, upang makita kung may maitutulong siya. Samantala, napaka-tense ng sitwasyon kay Alisa, dahil walang gustong sumuko. Hindi alam ni Alisa kung ano ang gagawin, dahil walang nakikinig sa kanya. Nang si Alisa ay nawalan ng pag-asa, sumigaw siya para sa isang tao na magligtas sa kanya sa wikang Russian. Biglang dumating si Kuzey na ikinagulat ni Alisa. Narinig niya pala ang boses ng mga taong nagtatalo, at sobrang tense. Napagtanto niyang napakahirap para kay Alisa, at narinig niya ang paghingi ng tulong ni Alisa sa wikang Russian, kaya nagpa siya si Kuzey na tumulong. Sa sandaling ito, ipinakilala ni Kuzey ang kanyang sarili bilang sekretarya ng student council, at nagsimula siyang mamagitan para sa kanila. Iminungkahi niya na gamitin ng baseball club ang tabing ilog, bilang kapalit, susuportahan sila ng mga miyembro ng soccer club. Kaya agad namang pumayag ang manager ng soccer club na tulungan sila. Nakita nila ang mga batang babae na sumusuporta sa kanilang koponan, kaya pumayag ang mga miyembro ng baseball club. Sa huli, naayos na ang lahat, na ikinagulat ni Alisa. Sa puntong ito, humingi ng paumanhin si Kuzey, para sa pakikialam sa kanyang mga gawain ng walang pahintulot. Napagtanto ni Alisa na sinadya ni Kuzey ang manager ng soccer club. Alam pala ni Kuzey na nakikipag-date ang manager sa kapitan ng baseball club, kaya tiyak na tutulungan niya sila, at matutuwa ang baseball club, dahil may mga cute na babae na tumutulong sa kanila. Bigla ding dumating si Kenzaki. Nahulaan pala niya na tiyak na tutulungan ni Kuzey si Alisa, kaya napagtanto niyang ito ang plano ni Kenzaki. Sa sandaling ito, pumayag si Kuzey na sumali sa student council, na labis na ikinatuwa ni Kenzaki. Nang magkasamang naglalakad sina Alisa at Kuzey pabalik, tinanong niya, gusto mo ba talagang sumali sa student council? Akala niya gustong tulungan ni Kuzey si Yuki na maging presidente, kaya ayaw magpatalo ni Alisa, kahit na ang kalaban niya ay si Kuzey. Napagtanto ni Kuzey na si Alisa ay palaging tapat, kaya sinabi niya, tutulungan kitang maging presidente, hindi ka na mag-iisa, dahil nandito ako para suportahan ka. Na nagparamdam kay Alisa, kaya kinamayan niya si Kuzey at sinabi sa salitang Russian, I love you, na ikinagulat ni Kuzey. Pakiramdam niya ay bumilis ang tibok ng kanyang puso, at naalala ni Kuzey ang babaeng Russian noon. Biglang humigpit ang hawak ni Alisa sa kamay ni Kuzey, dahil napagtanto niyang ibang babae ang iniisip nito. Iniisip ni Alisa na iniisip ni Kuzey si Yuki, na ikinagalit niya, at sinampal niya ang mukha ni Kuzey. Sa sandaling ito, nakonsensya si Alisa, dahil sinampal niya si Kuzey ng napakalakas. Hinalikan ni Alisa ang mukha ni Kuzey, na ikinagulat niya, hindi siya makapaniwala na hinalikan talaga siya ni Alisa. Habang si Alisa ay nahihiya din, dahil sinabi niya ang I love you sa wikang Russian. Naisip ni Alisa ang eksena ng pag-amin niya kay Kuzey, at tinanggihan niya, na lalong nagpahiya sa kanya. Sa sandaling ito, bumalik din si Maria. Ipinakita niya kay Alisa ang kanyang stuffed cat, at binanggit din niya si Kuzey. Naramdaman ni Maria na mabuting tao si Kuzey, kaya't nagustuhan siya ni Alisa. Pero hindi pa rin umamin si Alisa.
Sinabi ni Maria kay Alisa na dapat siyang mabilis na magtapat sa kanya, kung hindi, si Kuzey ay kunin ng iba, na naging sanhi ng hindi maintindihan ni Alisa. Samantala, nakaramdam din ng hiya si Kuzey, dahil alam niyang may gusto si Alisa sa kanya. Ngunit naisip ni Kuzey na nadala lang si Alisa sa kanyang emosyon, at naalala niya na madalas magtalo ang kanyang mga magulang, kaya hindi siya nang ahas na maniwala sa pag-ibig. Pag-uwi ni Kuzey, aksidente niyang nakita si Yuki na naliligo, kaya napasigaw ito. Ngunit napagtanto ni Kuzey na si Yuki ang nagplano para dito, kaya wala siyang pakialam. Ito ay lumabas na gusto niyang kumilos tulad ng mga karakter sa manga na pinapanood niya, na nagparamdam kay Kuzey na walang magawa. Kaya sinabi niya, nakakasira lang ng vibe ko kapag nakikita kita, nakakagulat kay Yuki. Sa sandaling ito, nalaman ni Yuki na sumali si Kuzey sa student council. Kaya sinabi niya, tutulungan ko si Alisa na maging presidente, na ikinagulat ni Yuki, dahil naisip niya na mas kaakit-akit si Alisa kaysa sa kanya, kaya ayaw ni Kuzey na tulungan si Yuki na maging presidente. Sa sandaling ito, patuloy na tinutokso ni Yuki si Kuzey. Naisip niya na dahil mas malaki ang dibdib ni Alisa kaysa sa kanya, kaya gusto lang tulungan ni Kuzey si Alisa, kaya hindi siya komportable. Pagkaraan ng ilang sandali ng panunokso kay Kuzey, hiniling ni Yuki kay Kuzey na tulungan siyang magsuklay ng kanyang buhok. Napagtanto niya na si Kuzey ay napakaseryoso sa pagnanais na tulungan si Alisa na maging presidente, kaya nagpa siya siyang hamunin si Kuzey. Kahit na hindi siya tinulungan ni Kuzey, napagtanto ni Yuki na talagang nagmamalasakit si Kuzey sa kanya. At patuloy niyang tinutokso si Kuzey, kapag napagod ka kay Alisa, maaari kang bumalik sa akin. Pagkalabas niya ng silid, napagtanto niya na si Kuzey ay nakahanap ng mag-uudyok sa kanya. Ngunit hindi rin sumuko si Yuki. Kinaumagahan ng magising si Kuzey, napagtanto niya na hindi siya ginising ni Yuki tulad ng karaniwan niyang ginagawa, kaya naisip niya na nasaktan niya si Yuki. Bigla, sumulpot si Yuki sa ilalim ng kama ni Kuzey, na ikinagulat niya. Ngunit napagtanto ni Yuki na siya ay na-stop, kaya kailangan niyang hilingin kay Kuzey na hilahin siya palabas. Nakita niya ito bilang isang pagkakataon para sa paghihiganti, kaya tinulak ni Kuzey si Yuki pabalik. Habang nakarating na si Alisa sa classroom, sobrang kaba pa rin ang nararamdaman niya, dahil nahihiya siyang makipagkita kay Kuzey. Ngunit sinubukan pa rin ni Alisa na kumilos ng mahinahon. Bigla, napansin niya, na ngayon si Kuzey ay hindi na walang buhay gaya ng dati, at siya ay mukhang napakakol, na naging sanhi ng pamumula ni Alisa. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Alisa, na gusto niyang magbago para tulungan siyang maging presidente. Nang oras na para mag-ensayo ng volleyball, aksidenteng natamaan ng bola si Kuzey sa ulo, na nagdulot sa kanya ng labis na pananakit. Kaya lumapit si Alisa para tingnan si Kuzey, ngunit sinabi ni Kuzey na nag-iinit ang pakiramdam niya, kaya naman, gusto niyang umupo sa labas. Biglang inabot ni Alisa ang kanyang noo upang tingnan ang temperatura ni Kuzey, dahil akala niya ay may lagnat si Kuzey. Pero nakatutok lang si Kuzey sa dibdib ni Alisa, na ikinahiya niya. Pagkatapos nito, sinabihan ni Alisa si Kuzey na uminom ng tubig, ngunit nakita ni Kuzey si Alisa na umiinom ng tubig na napaka-seductive, dahilan upang siya ay mahiya, kaya ibinaon niya ang kanyang mukha sa lababo. Bigla ding dumating si Maria. Nakita niyang basa ang ulo ni Kuzey, kaya kinuha niya ang tuwalya niya para tulungang punasan si Kuzey. Ngunit sa dibdib lang ni Maria ang kanyang atensyon. Biglang sinabi ni Alisa kay Maria na pumunta sa kanyang klase, at hinila niya si Kuzey pabalik sa silid-aralan. Sa sandaling ito, akala niya ay papagalitin siya ni Alisa, ngunit tinanong niya ito, okay ka lang? Nagulat ito kay Kuzey, dahil ngayon ay napakamarahan ni Alisa, na ipinaalala kay Kuzey ang nangyari kagabi. Sinabi ni Alisa, nag-aalala ako sa iyong kalusugan. Ipinaliwanag ni Kuzey na napakasarap ng tulog niya kagabi, kaya ngayong araw na ito ay hindi sinasadyang nalampasan niya ang almusal, dahilan para magalit si Alisa, dahil halos hindi ito nakatulog kagabi. At naisip ni Alisa na walang pakialam si Kuzey sa nangyari kagabi, kaya galit na umalis si Alisa. Samantalang si Kuzey naman ay nakaramdam ng ginhawa, dahil bumalik na sa normal si Alisa. Sa sandaling ito, lahat sila ay sabay na patungo sa student council, ngunit galit pa rin si Alisa kay Kuzey. Bigla nilang nakita ang baseball team na tumatakbo sa takot, at napansin niya ang isang batang babae na mukhang mabangis sa silid, na naging sanhi ng pagkabalisa ni Kuzey. Siya pala si Chisaki, ang vice president ng student council.
Paliwanag ni Chisaki, sinusubukan lang niyang takutin ang mga baseball at soccer club tungkol sa nangyari noong nakaraang araw. Narinig ni Kuze ang mga chismis na siya ay napakarahas, ngunit sinabi ni Kenzaki na gumamit lamang siya ng karahasan upang takutin ang iba. Kaya naramdaman ni Kuze na medyo kaibig-ibig si Chisaki. Pagkatapos ay dumating si Maria para asarin sina Kenzaki at Chisaki, dahil palagi silang naglalandian sa isa't isa sa opisina. Sa pagkakataong iyon ay dumating na rin si Yuki, kaya nagsimula na ang pagpupulong. Sinabi niya na ngayon ay opisyal na magiging miyembro ng student council si Kuze. Kaya naman, kailangang sundin ni Kuze ang iba pang miyembro upang matutunan ang mga ropes. Biglang sinabi ni Yuki na kailangan niyang pumunta sa art club, kaya gusto niyang sumama sa kanya si Alisa. Nakita ni Kuze ang pag-alis nilang dalawa, pakiramdam niya ay may hindi tama. Sa sandaling ito, gusto ni Alisa na magkaroon ng pribadong pag-uusap kay Yuki, kaya pumasok sila sa isang bakanteng silid-aralan sa malapit. Sinabi ni Alisa na tatakbo siya para sa posisyon ng presidente laban kay Yuki, ngunit hindi nagalit si Yuki kay Alisa tungkol doon. Naiinis lang siya dahil hindi siya pinili ni Kuze, na ginawang hindi maintindihan ni Alisa kung bakit gustong piliin ni Yuki si Kuze. Kaya sinabi ni Yuki, mahal ko siya, dahilan para magulat si Alisa, at tinanong ni Yuki, mahal mo rin si Kuze, hindi ba? Na parang naguguluhan si Alisa, hindi niya alam kung ano ang isasagot. Ngunit ipinahayag ni Alisa, hindi ko hahayaan na mapa sa iyo si Kuze, na ikinatuwa ni Yuki, at gusto rin niyang tawagin si Alisa na, Alya, tulad ng ginawa ni Kuze, na ikinagulat ni Alisa. Samantala, si Kuze ay nagtatrabaho kasama si Maria. Napansin niya na mahusay na nagtrabaho si Maria, ngunit si Chisaki ay medyo clumsy, kaya palaging tinutulungan siya ni Kenzaki. Sa sandaling ito, nagpunta si Maria upang gumawa ng tsaa para sa lahat. Dahil mahilig siyang uminom ng tsaa, tinanong niya si Maria, sa Russia, ang mga tao ay karaniwang umiinom ng tsaa sa taglamig, tama ba? Sinabi ni Maria na ito ay depende sa kagustuhan ng bawat tao, dahil ang kanyang pamilya ay umiinom ng tsaa sa tag-init at taglamig. Nagulat si Maria, dahil medyo alam ni Kuze ang tungkol sa Russia. Kaya natutunan daw niya ito sa mga pelikula ng kanyang lolo. Ngunit ang tunay na dahilan para kay Kuze, ay gusto niyang makipag-usap ng higit pa sa babaeng Russian mula sa kanyang pagkabata. Sa sandaling ito, naramdaman niya na napakasarap ng tsaa ni Maria, na nagpapaalala sa kanya na, ang kanyang ina ay mahilig din uminom ng tsaa. Biglang bumalik sina Yuki at Alisa. Agad na hinila ni Alisa ang isang upuan para maupo sa tabi ni Kuze, na ikinagulat niya, kaya napagtanto ni Kuze na may nangyari sa pagitan ni Yuki at Alisa. Pagkatapos ng student council meeting, sabay na naglakad pa uwi sina Kuze at Alisa. Hindi niya naintindihan ang ginawa ni Yuki kay Alisa, kaya niyaya niya si Alisa sa isang restaurant para makipag-usap. Sa sandaling iyon, tinanong niya, may ginawa ba si Yuki sa iyo? Ngunit ayaw sumagot ni Alisa, kaya sigurado si Kuze na may ginawa si Yuki. Bigla siyang nagtanong, nililigawan mo ba si Yuki? Agad na sumagot si Kuze ng hindi, at sinabi niya kay Alisa na, madalas na tinutokso ng personalidad ni Yuki ang iba. Pagkatapos, tinalakay nila ang kanilang mga plano sa kampanya. Sinabi ni Kuze na napakababa ng tsansa ni Alisa na manalo laban kay Yuki, dahil sa halalan ng student council ng middle school, pinaalis ni Yuki ang iba pang mga kandidato. Habang si Alisa naman ay nakaramdam ng inis, dahil akala niya ay nag-date sila sa restaurant na ito. Kaya nagpa siya si Alisa na bigyang pansin siya ni Kuze. Pinakain niya ito ng ice cream, na ikinahihiya ni Kuze, ngunit kailangan pa rin niyang kumain. Pakiramdam niya ay hindi direktang naghahalikan sila, dahilan para magulat ang lahat sa restaurant. Sa sandaling ito, patuloy niyang tinatalakay ang plano. Kung gusto ni Alisa na talunin si Yuki, kailangan niyang gayahin si Kenzaki. Kahit na hindi siya miyembro ng Middle School Student Council, nanalo pa rin siya. Dahil nakita ng Journalism Club na napaka-interesante sa kanyang pagbabago, nagsulat sila ng isang artikulo tungkol kay Kenzaki. Dahil doon, sinuportahan siya ng lahat, tinulungan siyang manalo sa halalan. Napagtanto ni Alisa na kailangan niyang gumawa ng kwento para makuha ang suporta ng lahat. Sa mga sandaling ito, nahihiyang nakatingin pa rin ang dalawa sa kanilang mga kutsara, kaya agad na umorder ng mas maraming pagkain si Kuze. Tinanong niya, sa Russia, normal ba ang hindi direktang paghalik? Ngunit sumagot si Alisa sa wikang Russian, ginagawa ko lang iyon sa iyo. Nakita ni Kuze na mukhang masarap ang pagkain dito,
kaya sinabihan niya si Alisa na subukan ito. Ngunit bigla niyang naalala na hindi pala makakain si Alisa ng maaanghang, habang si Alisa naman ay ayaw tumanggi, dahil doon ay mabubunyag na hindi siya mahilig sa maaanghang, kaya nagpa siya si Alisa na tikman ito. Sobrang maanghang ang pakiramdam niya. Nang makaalis na sila, hindi pa rin inamin ni Alisa na hindi niya kinaya ang maanghang na pagkain. Sa sandaling ito, nagtanong si Alisa, kung tinutulungan siya ni Kuzey sa kampanya sa halalan, sino ang tutulong kay Yuki. Kaya naisip ni Kuzey na pipiliin ni Yuki si Sayaka, dahil tumakbo rin siya laban kay Yuki noong middle school. Pero natatandaan ni Kuzey, na sa oras na iyon, tinalikuran niya ang kanyang kampanya at umiyak ng husto. Kinaumagahan, ipinakilala ni Yuki ang kanyang taga-suporta, na ikinagulat ni Kuzey, dahil siya ay si Ayano, at nagpapakita siya ng labis na paggalang kay Kuzey. Sa sandaling ito, natagpuan ni Ayano si Kuzey upang makipag-usap sa kanya ng pribado. Sinabi niya na ang paghaharap ni Kuzey kay Yuki sa halalan, na ginawang hindi nasisiyahan ang pinuno ng angkan ng Suwu. Lumalabas, umalis si Kuzey sa angkan ng Suwu at pinalitan ang kanyang apelyido. Hindi rin niya pinapayagan si Kuzey na i-claim na siya ang kapatid ni Yuki. Dahil si Ayano ay katulong ni Yuki, ayaw niyang may makasakit sa kanyang amo, dahil si Kuzey na sumusuporta kay Alisa ay makakasakit kay Yuki. Ngunit nananatiling determinado si Kuzey na suportahan si Alisa, kaya sinabi ni Kuzey kay Ayano na ipaalam sa kanyang lolo, hindi niya dapat sisihin si Yuki, dahil gagawin niya ang lahat ng responsibilidad, at sinabi ni Kuzey na si Yuki pa rin ang pinakamahalagang tao sa kanya. Kaya't hiniling niya kay Ayano na lubos na suportahan si Yuki, na nagpapagaan sa kanyang pakiramdam, kaya umalis si Ayano. Sa sandaling ito, nakikipag-usap si Kuzey sa kanyang matalik na kaibigan. Sinabi ni Takeshi kay Kuzey na pumili ng babaeng gusto niya mula sa isang magazine, kaya itinuro ni Kuzey ang isang babae. Napagtanto nila na ang babaeng ito ay kamukha ni Maria. Kaya naman, sa tingin nila ang ideal type ni Kuzey ay si Maria, at napansin nila na kamakailan lang ay naging napakalapit ni Kuzey sa kanya. Biglang sumulpot si Alisa. Pinagalitan niya si Kuzey, dahil bilang miyembro ng student council, kailangan niyang maging model student. Patuloy na tinanong ni Takeshi si Kuzey kung gusto niyang makipag-date kay Maria, ngunit sinabi ni Kuzey na mas gusto niyang makipag-date sa isang tao na parang kaibigan. Naaalala niya ang babaeng Russian, kaya sinabi niya, gusto ko ang isang taong may cute na ngiti. Agad nitong ikinagalit si Alisa, kaya naman, kinumpiska niya ang kanilang mga karapatan sa magazine. Sa sandaling ito, ikinwento ni Ayano ang lahat kay Yuki, at nakita niya ang determinasyon ni Kuzey, na nagpaparamdam sa kanya. Kaya nagtanong si Yuki, gusto mo ba si Kuzey? Ngunit may respeto lang si Ayano kay Kuzey, at hindi niya hahayaang makagambala ang kanyang damdamin sa kanyang trabaho. Kaya feeling ni Yuki, parang supermaid si Ayano. Nang sinabi ni Ayano kay Yuki na, palaging nakikita ni Kuzey si Yuki bilang ang pinakamahalagang tao sa kanya, labis itong nasasabik kay Yuki, at nagpa siya siyang seryosong harapin si Alisa, kahit na napakababa ng tsansa ni Alisa na manalo laban kay Yuki. Sa sandaling ito, naglalaro si Yuki ng mga baraha kay Alisa, ngunit patuloy siyang natatalo kay Yuki. Napagtanto ng lahat na ang emosyon ni Alisa ay napakadaling basahin, kaya madaling nanalo si Yuki laban sa kanya. Sa kaibahan, si Maria ay ganap na naiiba, dahil hindi nila lubos na maunawaan ang kanyang kalooban. Sa sandaling ito, nalaman ni Kenzaki na si Ayano ay isang katulong ng sambahayan ni Yuki, na ikinagulat niya. Ang kanyang lolo't lola ay parehong nagtrabaho sa bahay ni Yuki. Dahil lubos niyang hinahangaan ang kanyang mga lolo't lola, nagpa siya siyang maging kasambahay para sa sambahayan ng Yuki mula pa noong ika-5 baitang, at magagawa niya ang lahat ng walang ingay. Si Ayano pala ay nasanay ng husto ng kanyang mga lolo't lola. Habang si Yuki at Alisa ay nakatutok pa rin sa paglalaro ng baraha, hiniling ni Maria si Kuzey na sumama sa kanya upang bumili ng inumin. Sa sandaling ito, nagpapasalamat si Maria kay Kuzey, para sa pagpapasya na tumakbo para sa opisina kasama si Alisa. Napagtanto ni Kuzey, na hindi kailanman ipinahayag ni Maria ang kanyang seryosong panig kay Alisa. Dahil gustong-gusto niya ang masipag na personalidad ni Alisa, si Maria ay palaging nagpapanggap na isang maaliwalas na nakatatandang kapatid. Nararamdaman ni Kuzey na si Maria ay katulad ng kanyang nakababatang kapatid na babae, ngunit ang personalidad ni Yuki sa bahay ay ang kanyang tunay na pagkatao. Nararamdaman din ni Maria na itinatago ni Kuzey ang kanyang tunay na pagkatao.
Sinabi ni Kuzey na dahil tinatamasa niya ang isang nakaka-relax na buhay, kailangan niyang magpanggap na tamad at hindi seryoso. Biglang ginulo ni Maria ang buhok ni Kuzey kaya napahiya siya. Kinaumagahan, dumating si Sayaka upang makita si Alisa. Napagtanto niya na minsang tumakbo si Sayaka laban kay Yuki sa middle school. Bigla niyang pinuna si Alisa, na sinasabing gumamit si Alisa ng mga taktika para makuha si Kuzey sa kanyang panig. Sa sandaling ito, tumakbo si Kuzey. Ipinaliwanag niya na siya ang aktibong tumulong kay Alisa. Sa hindi inaasahan, nakita rin ni Sayaka si Kuzey bilang isang talunan. Biglang hinamon ni Sayaka si Kuzey na lumahok sa Student Council Assembly, na ikinagulat ng lahat. Nais pala ni Sayaka na tanggalin si Kuzey sa halalan. Nang makitang hinamon ni Sayaka si Kuzey, nagpa siya si Alisa na maging karibal din ni Sayaka, na naging dahilan para hindi komportable si Sayaka, kaya nagpa siya siyang alisin silang dalawa. Sa puntong ito, inihahanda ni Kuzey at Alisa ang paksa para sa Student Council Assembly. Nararamdaman ni Kenzaki na wala silang mapapala sa debateng ito, ngunit sinabi ni Alisa na, kung manalo siya laban kay Sayaka, makakatulong ito sa kanya na madagdagan ang kanyang pagkakataon na talunin si Yuki sa presidential election, at gusto niyang humingi ng paumanhin si Sayaka kay Kuzey, dahil walang galang na nagsabi si Sayaka sa kanya. Pagsapit ng hapon ay naghahanda pa rin ang dalawa para sa debate laban kay Sayaka. Biglang nagtanong si Alisa, may galit ba kayo ni Sayaka sa isa't isa? Dahil nakikita niya na gusto ni Sayaka na tanggalin si Kuzey sa halalan. Pero sa tingin ni Kuzey, naniniwala lang siya na hindi siya seryoso sa eleksyon, dahil sumuko na siya kay Yuki, na napakataas ng tsansa na manalo. Napagtanto ni Alisa na ito ay dahil sa kanya, kaya ipinangako niya kay Kuzey na susubukan niya ang kanyang makakaya. Kinaumagahan, nagkita sila ni Nonowa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang kasama ni Sayaka. Komento ni Kuzey na ibang-iba ang personalidad niya kay Sayaka, pero malapit silang magkaibigan, at malawak ang network niya sa loob ng paaralan. Sa sandaling ito, magsisimula na ang Student Council Assembly, na ikinabahala ni Alisa, dahil naririnig niya ang mga taong nagsasabing mananalo si Sayaka. Biglang sumulpot si Kuzey. Tanong niya, ikap ba ang laki ng dibdib mo? Na nakakahiya kay Alisa. Lumalabas na gusto ni Kuzey na tulungan si Alisa na maibsan ang kanyang tensyon, at sinabi ni Kuzey na, ang iyong kalaban ay ang perpektong bersyon ng iyong sarili. Kaya kailangan mo lamang na makita ang iyong sarili bilang ang pinakakol na bersyon mo, at kung anumang hindi magandang mangyayari, ako na ang bahala sa'yo. Nakatulong ito kay Alisa na mabawi ang kanyang espiritu. Sa puntong ito, nagsimula ang debate. Umangat si Sayaka para magsalita muna. Nadama ni Kuzey na siya ay nagsasalita ng may kumpiyansa na mga argumento, kaya alam niyang malaki rin ang naitulong ni Nonowa. Sumunod naman ay si Alisa naman. Naalala niya ang payo ni Kuzey, kaya kumpiyansa siyang nagsalita sa harap ng lahat. Napansin ni Kuzey na napakagaling ni Alisa. Kaya naman, ang kanilang tsansa na manalo ay 50-50. Nang matapos si Alisa sa kanyang pagsasalita, agad siyang tinanong ni Sayaka, ngunit nasagot ni Alisa ang lahat ng kanyang mga tanong. Napagtanto ni Kuzey na mali si Sayaka sa simula, dahil palagi niyang pinupuntirya si Kuzey, habang ang tunay niyang kalaban ay si Alisa. Biglang nagsimulang talakayin ng mga tao ang katotohanan na si Alisa ay isang dayuhan. Napagtanto ni Kuzey na ito ang panlilinlang ni Nonowa, na nagpawala ng kumpiyansa kay Alisa, kaya hindi niya alam kung ano ang susunod na sasabihin. Biglang umakyat si Kuzey at tinapik si Alisa sa likod. Sinabi niya na kukunin niya ito mula doon, at kaya nagsimulang magsalita si Kuzey. Nauuhaw daw si Alisa, kaya hindi na niya naituloy ang pagsasalita, at ginamit niya si Kenzaki bilang halimbawa, dahil minsan siyang mahina, awkward sa lipunan na walang espesyal sa kanya, na ikinatawa ng lahat. Ngunit si Kenzaki ay nagtrabaho ng husto upang mapabuti ang kanyang sarili, at siya ang naging pangulo. Dahil dito, hindi na nagduda ang lahat na si Alisa ay isang dayuhan. Sa puntong ito, wala nang maitanong si Sayaka, kaya tumakbo siya palayo. Biglang hinabol ni Alisa si Sayaka na ikinagulat ng lahat. Inamin ni Nonowa ang pagkatalo, kaya natapos ang Student Council Assembly. Sa sandaling ito, naalala ni Sayaka ang kanyang halalan laban kay Yuki. Napagtanto niya na perpektong magkapareha sina Yuki at Kuzey, kaya pakiramdam niya ay karapat-dapat itong matalo kay Yuki. Pero hindi niya matanggap na sinusuportahan ni Kuzey si Alisa, dahil akala niya ay pagtataksil iyon. Sa puntong ito, naabutan ni Alisa si Sayaka.
Sinisi niya si Sayaka sa naging sanhi ng lamat sa pagitan ni Yuki at Kuzei, ngunit napagtanto ni Sayaka na ito ay ang kanyang sariling pagkamakasarili. Bigla ding tumakbo si Nonua. Sinabi niya kay Alisa na iwan si Sayaka sa kanya. Pero bago umalis, sinabi ni Alisa na kahit anong mangyari, gagawin niya ang lahat para makuha ang pagkilala ni Sayaka. Habang si Yuki ay nanatiling lubos na kumpiyansa, dahil naniniwala siya na kung si Kuzei ay ganoon lamang, hindi siya mananalo laban sa kanya. Sa hapon, sinabi ni Alisa kay Kuzei, na patunayan niya sa lahat, na ginawa ni Kuzei ang tamang pagpili sa kanya. Pero hindi niya maintindihan, kung bakit siya ang pinili ni Kuzei kaysa kay Yuki. Kaya sinabi ni Kuzei na ang huling pagkakataon na tinulungan niya si Yuki ay dahil sa kasalanan. Nauna na pala na pinili ni Kuzei na sundan ang kanyang ama at iniwan si Yuki. Nabanggit ni Kuzei na palagi siyang nakikita bilang isang puppet na vice-presidente, kaya sa pagkakataong ito ay gusto niyang pumili ng posisyon ng vice-presidente mismo kasama si Alisa. Ito ang nagpasaya kay Alisa. Ngunit hindi maintindihan ni Kuzei kung bakit gustong tumakbo ni Alisa kasama niya sa pwesto. Pagkatapos ay sinabi ni Alisa sa Russian, dahil ikaw ito. Biglang nagtanong si Alisa sa laki ng ikap, na ikinahiya ni Kuzei. Ngunit sinabi ni Alisa sa wikang Russian, na malapit na niyang mahulaan ng tama. Sa sandaling ito, kumakain si Yuki kasama ang kanyang lolo. Alam din niya ang tungkol sa debate ni Kuzei, kaya sinabi niya kay Yuki, kahit sino ang kalaban, hindi ka dapat magpatalo. Habang ang nanay ni Yuki ay tahimik na nakaupo. Pagkatapos nilang kumain, tinanong siya ng nanay ni Yuki, malapit pa ba kayo ni Kuzei? Nang malaman niyang malapit pa sila, gumaan ang pakiramdam niya. Pagbalik ni Yuki sa kwarto niya, niyakap niya si Ayano para bumawi ng loob. Kinaumagahan, binabati ng lahat sina Kuzei at Alisa, sa pagkapanalo nila sa Student Council Assembly. Ngunit kinutya nila si Sayaka sa pagtakbo palayo, na naging dahilan para hindi komportable si Alisa, kaya sinabi niya kay Kuzei na kausapin siya ng pribado. Ayaw niya pala na makutya ng ganoon si Sayaka. Kaya naman, may gustong gawin si Alisa para maibalik ang dangal ni Sayaka. Ngunit sinabi ni Kuzei, na kung gagawin nila iyon, ang kanilang mga pagsisikap sa Student Council Assembly ay magiging walang kabuluhan. Gayunpaman, determinado si Alisa na iligtas si Sayaka, kaya pumayag si Kuzei, na nagpakilos kay Alisa, dahil palaging sinusuportahan siya ni Kuzei. Biglang may napansin si Kuzei sa kwarto, pero papalapit sa kanya si Alisa. Akala niya ay hahalikan na siya ni Alisa, kaya kinailangan ni Kuzei na tawagin sina Kenzaki at Chisaki para magpakita, na ikinahiya ni Alisa, at tumakbo siya palayo. Sa sandaling iyon, hinanap ni Kuzei si Nonua para kausapin siya ng pribado. Tinukso niya si Kuzei, dahil akala ni Nonua ay magtatapat si Kuzei sa kanyang nararamdaman sa kanya. Ngunit sinabi ni Kuzei na nais niyang ibalik ang karangalan ni Sayaka, na ikinagulat niya, dahil napansin ito ni Alisa. Napagtanto ni Kuzei na si Nonua ay ang uri ng tao na gumamit ng iba upang makamit ang kanyang mga layunin, kaya't wala siyang kaibigan, at tanging si Sayaka lang ang inaalala niya. Pagkatapos noon, nagsimula na silang magplano. Sinabi ni Kuzei na kailangan nilang makaisip ng isang makatwirang dahilan para sa pagtakbo palayo ni Sayaka. Kaya sinabi ni Nonua na hahawakan niya ito at umalis. Biglang sumulpot din sina Yuki at Ayano. Narinig pala nila ang plano ni Kuzei. Sa pagkakataong iyon ay dumating na rin si Alisa. Nakita niyang magkasama sina Kuzei at Yuki, na ikinagalit niya. Samantala, naalala ni Nonua, na minsang nakita ni Sayaka ang kanyang kasintahan sa klase. Pinagalitan ni Sayaka si Nonua sa pagpapalit ng boyfriend, kaya sinampal niya si Nonua, sa pagbebenta ng sarili. Sa sandaling iyon, bumalik si Nonua sa klase. Sinabi niya sa lahat, na ang dahilan kung bakit tumakas si Sayaka sa Student Council Assembly, ay dahil natuklasan niyang si Nonua ay naglagay ng bitag sa debate. Habang sinusubukan ni Kuzei na magpaliwanag kay Alisa, nagkataon lang na nakita niya si Yuki, ngunit hindi siya naniwala, dahil sobrang lapit nila sa isa't isa. Kaya inimbitahan ni Kuzei si Alisa na mag-aral kasama niya. Sa sandaling iyon, naramdaman ni Kuzei na masyadong malapit sa kanya ang pag-upo ni Alisa. Biglang dumating din sina Yuki at Ayano. Iminungkahi ni Yuki na mag-aral kasama nila. Kahit ayaw pumayag ni Alisa, wala siyang dahilan para tanggihan si Yuki. Sa sandaling iyon, nakita ni Alisa si Kuzei na nag-aaral lamang ng mga sagot, na naging dahilan upang hindi niya maintindihan ang kanyang paraan ng pag-aaral. Pero sabi ni Yuki, ganoon lagi ang pag-aaral ni Kuzei,
At kahit si Ayano ay tila naiintindihan ng mabuti si Kuzey, na ikina-curious ni Alisa. Napaisip siya kung childhood friends lang ba talaga sila. Biglang dumating din si Maria. Gumawa siya ng tsaa para sa lahat. Si Maria ay nagbabasa ng isang libro tungkol sa hypnosis, kaya gusto niyang subukan ito ni Kuzey. Pagkatapos, sinimulan ni Kuzey na ihipnotismo si Maria. Sa hindi inaasahan ay nakatulog talaga siya, na ikinagulat ng lahat. Kaya iminungkahi ni Yuki si Kuzey na i-hypnotize si Alisa, upang subukan muli ang pagiging epektibo ng libro. Sa hindi inaasahan, nahipnotismo rin si Alisa, na ikinatuwa naman ni Yuki, kaya sinabihan niya sina Alisa at Maria na palayain ang kanilang mga katawan at isipan. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay hinubad ni Alisa ang kanyang damit, na ikinagulat ni Kuzey. Nadama nila na ito ay lumampas na, kaya sinubukan ni Kuzey at Yuki na i-undo ang hypnosis para sa kanilang dalawa, ngunit wala itong epekto. Bigla ding dumating si Chisaki. Nang malaman niyang na-hypnotize sina Alisa at Maria, ni-knockout niya sila, na nakatulong sa kanila na magising. Bigla nilang nadiskubre na nahubad na ang kanilang mga damit, kaya napahiya sila. Napagtanto ni Chisaki na nakita ni Kuzey ang lahat, kaya gusto rin niyang i-reset siya. Sa gabi, sinusubukan pa rin ni Kuzey na mag-aral, ngunit talagang gusto niyang manood ng anime. Biglang nakatanggap ng tawag si Kuzey mula kay Alisa. Napagtanto niya na nag-iisa si Kuzey, kaya wala siyang ganang mag-aral. Iminungkahi ni Alisa na tumaya sila, kung makakarank si Kuzey sa top 30 ng kanyang grade, tutuparin niya ang anumang kahilingan mula sa kanya, ngunit kung nabigo si Kuzey, kailangan niyang sundin ang isa sa mga kahilingan nito, na ikinatuwa ni Kuzey. Pagkalipas ng 5 araw, natapos na nila ang pagsusulit, kaya niyaya ni Kuzey si Alisa na umuwi kasama niya. Sa sandaling ito, naramdaman ni Kuzey na kakaiba ang kinikilos ni Alisa, dahil kamakailan lamang, hindi na siya nagsasalita ng Russian. Nagalit pala si Alisa, dahil hindi siya inimbitahan ni Kuzey sa birthday party nito. Gayunpaman, hindi talaga nagkaroon ng birthday party si Kuzey. Sa katunayan, hindi pa siya nag-organisa ng birthday party noon. Sinabi ni Alisa na sa Russia, kung ang magkakaibigan ay hindi alam ang mga kaarawan ng isa't isa, ang ibig sabihin nito ay, ayoko nang makipagkaibigan sa iyo. Kaya nagpa siya si Kuzey na magsagawa ng birthday party, na labis na ikinatuwa ni Alisa. Kinaumagahan, sabay silang nagde-date. Nakita ni Kuzey na lahat ay nakatingin kay Alisa, ang ganda-ganda kasi niya. Napagtanto niya na si Alisa ay palaging nilalapitan ng maraming lalaki, ngunit palagi niya silang tinatanggihan sa pamamagitan ng pagsasalita sa wikang Russian, na naging dahilan upang umalis sila. Kaya't nagpa siya si Kuzey na ngayon ay magpanggap siya bilang isang kasintahan, na nagpapahiya kay Alisa, dahil ito ang kanyang unang date. Sa sandaling iyon, nakarating na sila sa isang restaurant, kaya ipinaliwanag ni Kuzey kay Alisa ang pamamaraan para sa seremonya ng pagtatapos. Ang mga kandidato sa pagkapangulo ay aakyat sa podium upang magbigay ng mga talumpati, at ang ibang mga estudyante ay magpalakpakan para sa taong kanilang sinuportahan. Napagtanto ni Kuzey na hindi sila makakatanggap ng mas maraming palakpakan gaya ni Yuki. Sinabihan ni Kuzey si Alisa na maunang magsalita. Sa ganitong paraan, maaari niyang itakda ang pamantayan upang mabawasan ang palakpakan. Ngunit nag-aalala pa rin si Alisa. Pagkatapos, sina Kuzey at Alisa ay nagsimulang magsaya sa pagkain dito, upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Biglang gustong pakainin ni Alisa si Kuzey, kaya naman napahiya siya. Kaya binigyan ni Alisa ng regalo si Kuzey, na ikinatuwa ni Kuzey, dahil napakaganda ng tasa na ito. Bumili pala si Alisa ng isang pares ng mga tasa, at naiwan niya ang isa pang tasa sa kanyang tahanan. Kinabukasan, nagtipon ang lahat sa opisina ng Student Council. Gusto pala ni Kenzaki na mag-ambag ang lahat ng ideya tungkol sa mga summer outfit, kaya gumawa si Maria ng tsaa para sa kanila. Nang matapos ang kanilang pagpupulong, tinulungan ni Kuzey si Maria na hugasan ang mga tasa ng tsaa, at humingi siya ng tawad kay Maria tungkol sa insidente ng hypnosis noong nakaraan, na nagpahiya kay Maria, dahil hindi niya naalala ang kanyang ginawa. At tinanong niya, nakita mo ang lahat, tama? Naikinagalit niya, ngunit naisip ni Kuzey na napaka-cute ni Maria kapag siya ay galit. Bigla naman siyang tinawag ng nanay ni Maria, kaya naman hiniling niya kay Kuzey na ibalik muna ang teapot sa kwarto niya. Napagtanto ni Yuki na walang ibang tao dito. Kaya naman, siya ay nagbago sa pagiging pilyong kapatid ni Kuzey. Nagreklamo siya na walang pakialam si Kuzey sa kanya. Biglang nakatanggap din ng tawag si Kuzey. Dumating pala ang lolo ni Kuzey.
Pinagalitan niya ang kanyang lolo sa pananamit ng mafia, dahil sa sobrang dami niyang pinanood na pelikula. Bigla niyang nakita si Alisa, na ikinatuwa niya, dahil gusto talaga ng lolo ni Kuze ang mga bagay na may kaugnayan sa Russia. Sa pagkakataong iyon, nakilala rin ni Kuze ang nanay ni Alisa, na labis na ikinatuwa niya, dahil maraming napag-usapan si Alisa tungkol kay Kuze. Biglang sinabi ng lolo ni Kuze kay Alisa na maging nobya ni Kuze, kaya agad siyang pinigilan ni Kuze. Nang sila ay aalis na, aksidente nilang nakasalubong ang ina ni Kuze. Ngunit hindi nagustuhan ni Kuze ang kanyang ina, at naalala niya na, ang ina ni Kuze ay hindi kailanman nasisiyahan sa alinman sa kanyang mga nagawa, kaya't palaging kailangang magsikap ni Kuze. Biglang nagising si Kuze. Dumating pala si Alisa para makita siya. Sinabi sa kanya ni Yuki na may sipon si Kuze, kaya pumunta siya rito para bisitahin si Kuze. Sa sandaling ito, pumasok na si Alisa sa silid ni Kuze. Naamoy niya ang amoy ng isang lalaki sa kwarto. Pagkatapos, sinimulan niya ang pagluluto para kay Kuze sa kusina, habang si Kuze ay naramdaman na mayroon siyang napakataas na lagnat, kaya dinalhan siya ni Alisa ng pagkain. Natagpuan ito ni Kuze na napakasarap. Tinanong ni Alisa, nasaan ang iyong mga magulang? Sinabi ni Kuze na pumasok ang kanyang ama sa trabaho, at siya lang ang nandito. Matapos inumin ni Kuze ang kanyang gamot, gusto niyang matulog sandali. Nang magising si Kuze, akala niya ay nakauwi na si Alisa. Sa hindi inaasahang pagkakataon, kaharap ni Alisa si Ayano. Dumating din pala siya dito para alagaan siya. Sinabihan pa ni Ayano si Alisa na umuwi na siya, dahil kailangan niyang maghanda para bukas, na naging hindi siya komportable, ngunit kailangan ni Alisa na umuwi. Sa sandaling ito, si Ayano ay nag-aalaga kay Kuze ng buong atensyon. Gusto pa niyang punasan siya at humiga sa kanya, kaya sinabihan siya ni Kuze na pumunta sa kwarto ni Yuki. Kinaumagahan, gumaling na si Kuze. Napagtanto niyang nag-skip si Ayano sa paaralan para alagaan siya. Nang iinumin na sana ni Kuze ang kanyang gamot, napansin niyang kakaiba ang gamot na ito. Ang gamot na ito pala ang magpapatulog sa kanya. Napagtanto ni Kuze na ito ang plano ni Yuki, kaya agad siyang pumasok sa paaralan. Ngayon pala ay may debate sa isa't isa sina Yuki at Alisa. Nang tumakbo si Kuze para makita si Yuki, sinabi niyang nabigo na siya. Kahapon pala ay ipinaalam ni Yuki kay Alisa, na si Kuze ay may sipon, kaya binigyan niya si Alisa ng reseta na bibilhin para sa kanya, at inimbitahan ni Yuki si Alisa na lumahok sa broadcast bukas. Dahil sa patuloy na pangungumbinsi ni Yuki, pumayag si Alisa. Bigla niyang isiniwalat kay Alisa, na ang debate ni Alisa kay Sayaka ay siya ang nag-set up, at hinamon ni Yuki si Alisa. Dahil may sakit si Kuze, hindi siya makakasali sa broadcast bukas. Pero ayaw nang i-pressure ni Alisa si Kuze, kaya naman, nagpa siya siyang lumahok. Sa hindi inaasahan, bago ang broadcast, sinabi ni Yuki kay Alisa, na mayroon siyang isang nakatatandang kapatid na lalaki. Dahil napaka-talented ng kanyang kapatid, mataas ang inaasahan ng kanilang mga magulang at lolo sa kanya. Dahil ang kapatid ni Yuki ang magiging tagapagmana ng pamilya Suo, ngunit wala na ang kanyang kapatid, kaya kailangan niyang pumalit sa kanya. Dahil dito, nag-alinlangan si Alisa bago ang broadcast. Nang magsimula ang broadcast, na-distract si Alisa, kaya nabigo siya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Kuze, na lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Yuki, dahil alam niyang si Alisa ay isang taong madaling makiramay sa iba, kaya pinaniwalaan ni Kuze si Alisa. Sinabi niya sa kanya na mayroon pa silang pagkakataon sa seremonya ng pagtatapos, at alam niyang si Alisa ay isang taong palaging nagsisikap at nagsusumikap, kaya hindi siya mahuhuli kay Yuki. Labis na ikinatuwa nito si Alisa, dahil pakiramdam niya ay umaamin ito sa kanya. Dahil doon, nabawi ni Alisa ang kanyang espiritu. Biglang dumating sina Nonoa at Sayaka na hinahanap sila. Gusto pala ni Sayaka na humingi ng tawad sa pang-iinsulto niya kay Kuze noong nakaraan. Kaya pinatawad siya ni Alisa at Kuze, at naunawaan ni Sayaka kung bakit si Alisa ang pinili ni Kuze. Nangako siyang tutulungan sila sa halalan. Napagtanto ni Kuze na ito ang kanilang pagkakataong manalo. Pagkatapos noon, nagsimulang mag-practice si Alisa. Naramdaman ni Kuze na mahusay na nagsalita si Alisa, ngunit bukas ang auditorium na ito ay magkakaroon ng maraming mga mag-aaral, kaya kailangan niyang maging napaka-focus. Biglang tinanong ni Alisa si Kuze, paano ako magsasalita tulad mo? Kaya naman, ipinakita sa kanya ni Kuze ang isang trick upang mabawasan ang stress. Biglang dumating si Yuki para asarin sila,
kaya tinukso naman ni Kuzey si Yuki, at sinabi kay Alisa, ito ang totoong mukha niya. Binantaan ni Kuzey si Yuki na matatalo siya. Habang sobrang tensyonado ang sitwasyon, dumating ang grupo ni Kenzaki. Nagpasya silang mag-flip ng barya, para makita kung sino ang unang magsasalita. Iminungkahi ni Yuki na i-flip niya ang barya, ngunit hindi siya pinagtiwalaan ni Kuzey, kaya hiniling niya kay Maria na i-flip ang barya. Sa sandaling ito, napagtanto ni Yuki na gusto niyang manalo ng labis. Kailangan niyang tiyakin ang karapatang magsalita muna, ngunit napili ni Alisa ang maling bahagi ng barya, kaya si Yuki ang may karapatan na magpasya kung sino ang unang magsasalita. Gayunpaman, napagtanto niyang ginulo siya ni Kuzey, dahil ang totoong target niya ay si Alisa, at naisip ni Yuki na ang plano ni Kuzey ay magsalita muna, upang makontrol ang palakpakan ng mga manunood, kaya nagpasya pa rin siya na maunang umakyat. Kinaumagahan, nagsimula ang halalan sa pagkapangulo, na nagpasigla kay Yuki, at nagsimula siyang humakbang para magsalita. Napakahusay magsalita ni Yuki, marami pa siyang benefits na ipinakita para sa mga estudyante, na ikinatuwa nila. Napakaraming tao ang nagpalakpakan para kay Yuki, habang nag-aalala naman si Maria kay Alisa. Pagkatapos magsalita ni Yuki at Ayano, si Alisa naman ang humakbang. Narinig niyang pinag-uusapan ng lahat na pipiliin nila si Yuki, ngunit nanatiling kumpiyansa si Alisa, at nagsimula siyang magsalita sa Russian, na ikinagulat ng lahat. Dahil hindi nila naiintindihan ang kanyang sinasabi, kaya nagsimula silang tumawa. Ito pala ang plano ni Kuzey. Gusto niyang magsalita si Alisa sa wikang Russian, para maalis ang atensyon kay Yuki. Sa sandaling ito, sinimulan ni Alisa ang kanyang opisyal na talumpati. Nagsalita siya ng may kumpiyansa, at ibinahagi ang kanyang mga kabiguan, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pagsubok. Naalala ni Alisa ang payo ni Kuzey, kaya ipinahayag niya ang kanyang determinasyon na maging presidente sa lahat. Sa hindi inaasahang pagkakataon, maraming tao ang nagpalakpakan, na ikinagulat ni Alisa. Sunod, si Kuzey naman. Paghakbang pa lang niya ay napatawa na niya ang lahat, ngunit ang lahat ay nakatuon sa mga salita ni Kuzey. Pakiramdam niya ay napaka-awkward ng pagsasalita ni Alisa, pero si Alisa ang sinuportahan niya imbes na si Yuki, dahil prangka at tapat ito. Sinabi ni Kuzey na kung si Alisa ang magiging presidente, sina Sayaka at Nonoa ay magiging miyembro din ng Student Council, na ikinagulat ng lahat, kaya nagpalakpakan ang lahat. Sinabi ni Kuzey, ito ang palakpak na nakuha mo. Sa sandaling ito, natapos na nina Sayaka at Nonoa ang kanilang mga gawain, kaya umalis na sila. Samantala, napagtanto ni Yuki na natalo siya sa pagkakataong ito. Sa puntong ito, sinusuri ni Kuzey at Alisa ang kanilang mga marka. Nasa labas siya ng top 30, kaya natalo siya sa taya kay Alisa, at kailangang tuparin ang anumang kahilingan mula sa kanya. Ngunit wala pa ring iniisip si Alisa. Biglang iminungkahi ni Kuzey na tawagin nila ang isa't isa sa kanilang mga unang pangalan, na nagpahiya sa kanilang dalawa, at dumating na ang kanilang bakasyon sa tag-araw. Kailangan pa nilang maghanda para sa halalan sa bagong taon. Maraming salamat sa panonood, sana nag-enjoy ka sa anime na ito. Mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang updated ka lagi sa mga bagong video na mai-upload namin, at para makatutok sa higit pang Tagalog anime recap, magkita tayo sa susunod.